Gagawin ng pamahalaan ang lahat para agad na makabangon ang Bicol Region. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang pinadapa ng Bagyong Christine. Ngayong araw ay nagbalik sa Camarines Sur ang Pangulo, dalang dagdag na tulong partikular na sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, matapos ang mahigit isang linggo, muling bumalik dito sa Bicol Region si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Nalubog sa baha ang 2 hektaryang bukirin ni Salvador dahil sa Bagyong Christine. Kaya ang inaasahan niyang sako-sakong ani, naglaho rin. Ang masakit pa, nalugi ang inilagak niyang puhunan na nasa 50,000 pesos. Umaani ka ng isang hektarya, 80 baka kalahati na lang o kaya mga 30% na lang. Kaya ano kami, luging-lugi kami pagsasaka ngayon. Isa lamang si Salvador sa libo-libong mga magsasaka na sinalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Kaya matapos lamang ang mahigit isang linggo, muling bumalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pili Camarines Sur para mamahagi ng tulong. Siya mismo ang nag-abot ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo na aabot sa halos 50 milyong piso. Nakatanggap ang nasa 5,000 benepisyaryo ng tig 10,000 piso. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig-10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Laking pasalamat naman ng mga nakatanggap ng tulong dahil malaking bagay daw ito sa kanilang pagsisimula. Pag tanim na naman huli, bibili kami ng seeds. Tapos, naman po, naman kami. Dahil kayo po talagang kami, luging-lugi kami mga magsasaka. Kahit po kami dinanan ni Christine, yung baha, at least po, babangon din kami. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa mga magsasaka po para maitaguyod po yung hanap buhay. Bukod sa pinansyal na tulong mula sa Office of the President, nagpaabot din ng tulong ang Agriculture Department gaya ng binhi at pataba. Gayon din ang financial aid at indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Bagaman tuloy-tuloy ang tulong, siniguro ng Pangulo na hindi rin titigil ang pamahalaan sa mga hakbang nito para maibalik sa normal na kondisyon ang mga napinsala ng Bagyong Christine sa rehiyon. Pagbibigay diin niya, kailangan na ang proactive na approach para maiwasan na ang malawakang pagbaha, bunsod na rin ng climate change. Kasabay ang pagbibigay direktiba sa DPWH para pag-aralan ang pagbabago sa master plan ng Bicol River Basin Development Project para hindi na maulit ang matinding pagbaha sa rehiyon. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Naatasan din ng DPWH, DENR at DILG na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para maging integrated at future-ready ang proyekto. Pinatitiyak din ng Chief Executive sa DPWH, DOTR at DTI na masigurong matitibay ang mga infrastruktura at matataas na uri ng materyales ang gagamitin sa paggawa para matiyak na tatagal ang ganitong uri ng proyekto. Habang ang DBM ay inatasan na dapat laging handa ang Quick Response Fund. Muli namang kinilala ng Pangulo ang tulong na natanggap ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa nitong mga nagdaang bagyo. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong.
Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Angelique, sa mga oras na ito nagpapatuloy yung payout ng cash assistance nitong mga benepisyaryo dito sa Pili, Camarines Sur. At tiniyak naman ng concerned agencies na matatanggap nila yan bago matapos ang araw. Angelique. Yes, Kenneth, may update din ba ang DSWD sa kanilang relief operations, lalo't may panibago na naman tayong bagyo? Yes, Angelique, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na aabot na sa 400,000 o mahigit 400,000 family food packs yung naipamahagi dito sa Bicol Region. At sa mga oras na ito, Angelique, wala na raw mga lugar ang hindi pa naaabot matapos magkaroon ng access doon sa mga lugar na dati ay lubog pa sa baha. At gaya ng SOP nga ng DSWD, Angelique, kapag may ganyang mga banta ng paparating na bagyo, nakapreposition na yung mga family food packs doon sa mga lugar na posibleng daanan at tamaan ng bagyong Marce. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.